Hi! What's up mga kapayang? Welcome back. Wala. So, nakapag-upload kami ng 2 weeks na In a row. In a row. Yes. Ayan. I've been doing great. So, ito na yung episode 20 ng Payang Podcast. Ako pa rin si Pat. At ako para si Caps. Ang Payang Podcast. The following video content may contain sensitive material that could be potentially distressing or triggering for some viewers. Viewer discretion is advised. If you are vulnerable to certain themes or experiences, please consider refraining from watching or have a support system available. Let's go. So, ano bang chismis natin? For the Siyempre past tayo few sa weeks. mga latest chismis. Siyempre, unahin natin nung Bonifacio Day, talagang naitala ang pinakamalaking heartbreak para sa mga Pilipino, mga pabata, mga pamatanda man, yung Katniel breakup. Kasi 11 years sila, di ba? So, talaga yung ibang mga fans nila sumabay na sa pagtanda ng edad nila yung relationship nila. So, Grabe yung yung homepage ng Netflix ko dun puro palabas ng kanila na lumalabas Parang lahat ng Siyempre. Pilipino, binabalikan yung mga movies nila syempre, yun yung parang way din nila para trending mamonetize nila, masulit nila yung mga lalo yung nilagay na title sa Netflix, talagang mapanood naman. Miss ng lahat ng tao yung mga drama-rama nila na paulit-ulit naman yung istorya. Most of them are paulit-ulit. Pero, anyway, yun nga. After 11 years, it has come to an end. Tapos, iba-iba yung sabi ng mga ibang tao. Yung iba, nagsasabi na, pag yung babae talaga ang napagod sa relationship, tapos talaga ang relationship. It's usually like that. Kasi alam naman siguro ng lahat na very resilient yung mga kababaihan pagdating sa mga ganyang drama ng relationship. And it's not always, pero most of the time they are, na yung cheating party is coming from the guy, which is yun yung daw nangyari. Wala namang confirmation, and di naman din tayo magka-confirm dahil nakikichismis lang naman tayo dito na third party daw yung issue. Sabi nga, Hindi naman malabo. hindi naman niya malabo. Based dun sa mga facts na nilalatag nila ng mga chikadora, mga number one source ng mga chika dun sa Reddit. Yun yung mga naglalapag pa sila ng convo. Masaklap nga naman dun. Nag-break na kayo, nalaman pa ng buong Pilipinas na na jutay. Ayun yung bad trip. Yung bad trip. Pag yun po kaming kasuhan, na binabasa lang po namin yung mga nandun sa ano. Mamaya kami makapagtrapan nyo mga gata kalabosing. Anyway. Pero yung nila, yung breakup nila is parang mutual. Okay sila na sinusuportahan pa rin nila yung isa't isa. Wow. Showbiz. Sila, tawag doon? Civil sila, kumbaga. Tapos, nakakatawa kasi sila yung girlfriend, boyfriend lang talaga sila, hindi sila mag-asawa, wala silang anak, pero sila yung civil. Pero yung mga nakikita mo kasi ng ibang artista na may anak, may, kasal talaga, may asawa. Away-away pa. Sila yung... I feel like, syempre talaga, place yung part ng artista nga sila. Ayaw mo naman sirain yung fanbase na nabuo nyo throughout the years dahil lang sa pag-aaway nyo and naghiwalay kayo na hindi okay. Kasi kaya nila ginawa siguro yun, yung mahabang Instagram post ng isa't isa is, yun nga, to keep fans watching kung dun sa mga nakaraang projects na nagawa na nila. Kasi isipin mo yun pag nag-away sila and nag-postan sila ng mga baho nila, sira yung karir nila pareho.
So, kung may away mo yun sila, siguro sa kanila na lang yun. Kung may samaan sila ng loob, sa kanila na lang. Pero, they have to act as if everything's okay on their end na napag-usapan talaga nila. Or malay mo nga naman, nagawa talaga nila yun. Pero, I don't think so. 11 years yun, tapos cheating, hindi lang isang beses. I'm pretty sure, hindi sila in good terms afterwards. Kaya talagang mabait lang si Catherine dahil first boyfriend niya nga si Or Iglesia din siya. Daniel. So, baka yun talaga yun sila. Mabait sila sa ganun. I don't know. We won't know kasi hindi natin sila kilala. Personally, hindi natin sila alam. Pero, grabe yun, no? Nakikita mo lang yung impact dun sa mga kabataan, sa mga kaedad natin, na talagang Katniel fans since, I don't know, when did they start? 2009? Hindi, 2009, 14 years. Oo nga, hindi pala. 2011? 12. Mali sa 11 mate. years, eh. Very good sa mate. 2013. 12 nga. 12 nga. 2013. 12 nga. Anyway. Hindi, 11 years sila. 2012. Since 2012 hanggang 2023. Sabog yung ulo ko sa mate. Ayan. Pero ang corny kasi yung kay Catherine, yung post niya sa IG, parang tunay naman. Pero yung kay Daniel kasi, parang napaka-ingenuine nung post niya, yung sinasabi niya dun. Parang, puta na cringe. Ay, ChatGPT. ChatGPT level. Hindi Tagalog nga na ewan eh. Right to Tagalog. Alam mo siya yung nagsulat. Kasi, mali-mali yung Toxic. Yung mga ganon. Toxic. Kala ko toxic eh. Tapos, wala lang. Ang pangit. Ang nga nun. Pero anyway, going back. Grabe yung impact. Ang dami talagang parang mas malala pa na sila yung relationship nila nag-break. Talagang grabe iyak ng mga tao talaga sa Facebook. Nakikita ko I don't know, umiyak talaga sila, pero... Naalala ko yung lumang video, yung Daniel! Yung naging DJ! DJ! Grabe yun. Si Mimo, magpakamatay. Paano siya ngayon? Halos magpakamatay na siya maglupasay siya dun sa park Dahil nakita niya si DJ. Grabe yung iyak ni ate dun Sana gumawa siya ng bagong video. Or baka gumawa na siya, hindi ko lang alam. Hindi lang natin siya fina-follow or something. Pero nakakatawa yan. Grabe yung pagka-broken hearted nila. Parang kasali sila sa relationship Sali ka Grabe iyak mo dyan Baka siya yung third party. Ba't siya umiyak? Masaya yun siya pag siya yung third party. Halos magpakamatay na siya kay DJ Grabe, impact din talaga. Pero, hindi mo matatawaran. Ang nakakainis, isa sa nakakainis na breakup na nangyari Jaden. Oo. Isa ako mas yun. affected ako sa Jaden kaysa sa kaysa dito sa Katniel Kasi, tignan mo naman yung bago. Ano lang, mala Justin Bieber, Hailey Bieber vibes. Hailey vibes. Talaga, grabe rin yun. Nung naghiwalay din yun sila. Dami rin ganyan din. Almost the same energy. Kasi isa yan sa mga parang core love teams ng ABS-CBN before Yan, Katniel, Jaden, Josh Lea. Liz Ken. Ubus na, wala na silang love team. Ubus na, nagsihiwalayan na lahat. Nagka-third party na. Yung nagkakatihan na sila. Wala, ubus. Wala, nagsarado na ABS-CBN But friends don't do that, sabi nga ni Nadine. But friends don't do that. I mean, nakakainis yun kasi na James Reid talaga ba? Si Nadine na yun President na din na yun Well, pero yun one door closes, opens another one.
Tama ba yun? Another close, another one opens. Pero, Kasi, tama. Cringy kasi ni Isa. Gaya. Parang Hailey vibes talaga. Hailey talaga siya. So, kasi sinabi niya, masaya na siya. Around kay James Reid, parang, ano yun? Hindi Siyempre, yun yung, James Reid yun eh. Diba? Hindi yun yung, hindi natural yung vibe niya. Parang pinipilit niya talaga na, gusto ako, we're obsessed with each other. Gago, obsessed. Hailey vibes niya eh. Talagang kuwang-kuha talaga. Yun talaga yung idol niya siguro. Parang ano yun eh. Jelena. Yung Jadine. So, ano rin yun? This year din yun eh, di ba? Or last year pa Last year ata. Last year pa, oo. This year, pero, basta nga. kasi may boyfriend na natin niya. Masaya na siya eh. Mukha naman siyang masaya na. Papost-post na siya sa Instagram na very supportive naman yung boyfriend niya rin. So, that's good for her. Kasi, gano'n lang naman yan eh. Kung nagaling ka sa matagal na relationship and it has been toxic, talagang hopefully naman yung susunod mo eh, yun na yung talagang maayos na. Kasi, everyone deserves the best for themselves. Parang, everyone needs to be treated the right way. So, that's good for her, to Nadine. And, nakita ko lang din, kaya natin ito nasali itong Jaden dito dahil yung mga tao, sana si James siya si Isa na lang. Yung nag-iwalay, ba't pa yung Katniel, mga ganun. Ba't si Katniel pa? Buti pa si Carlos Agassi tsaka si Mrs. Agassi. Rappers. Pero ako'y magwapo, wag kasama ko. Yung story ko. Anyway, natawa lang ako kasi ano ko ba't pumasok sa isip ko yun? Anyway. So going back tayo dun sa Katniel. Magandang opportunity rin sa kanila to heal, I guess. Magkakaroon sila ng break eh. Kasi parang every time mula nung naging lab team sila, almost every year lagi silang may movie, lagi silang may ganap. So, parang tama na rin siguro yun, napagod na rin siguro talaga sila sa isa't isa. 11 years as trabaho, bahay, magkasama kayo. Ano na kung live-in ba sila, pero trabaho, bahay, kailang alam mo yun, parang eto na siguro yung breather na kailangan nila. Talaga, nakakasawa pala yun. I mean, pag pareho kayo ng trabaho, tapos pareho pa kayo sa bahay. Parang after a while, anong pag-uusapan nyo? Ang problema sa work, pag-uusapan nyo, dadalhin nyo sa bahay yun. Kasi imposible hindi mo madala sa bahay. Uy, alam mo ba si ganito? I don't know. I just feel like it. Na ganun yung mangyayari kapag pareho kayo ng linya ng work. Parang yun na lang lagi yung pag-uusapan. Problema sa bahay, problema pa sa work, paghahaluin nyo. Dapat nga may healthy boundary yung work and home life. So, mahirap din talaga yung ganun. Well, it works for some, it works for, not for everyone. I mean, lahat naman ng relationship may kanya-kanya differences and may kanya-kanya unique, tawag dito, unique way of making it work. Kasi, we all know it, being in a relationship is a lifelong commitment. Lalo pag married na. Talagang, lifelong commitment yan. Every day. You just have to remind yourself bakit kayo nandito. Bakit siya yung pinili mo. Alam mo yun? Kasi if you lose that part, then the relationship won't work. Kasi unti-unti magkakatamlayan. Hindi naman na rin lifelong commitment ang marriage ngayon dahil may divorce. Not in the Philippines yet. Or meron na ba? Di ba meron na? Alam mo, meron na eh. Meron na pala. Pero kailangan mo patunayan kung bakit. Hindi yung basta dito na, ayoko na sa'yo, divorce na tayo. Okay, divorce na tayo. Pirma mo to, okay na, bye. So, dapat nga lifelong commitment yan. I'm not saying na dahil lang sa divorce, pero kahit na mawalang divorce eh, or kahit pa merong divorce, I mean, lifelong commitment pa rin yung kung gusto mo talaga mag-end up with your partner
hanggang dulo talaga, hanggang till death do us part. Talagang para parindigan yung vow na ginawa mo sa kasal nyo. Lifelong commitment talaga yun. So, malas lang kung hindi. Kasi kung, alam mo yun, kasi kahit pag-divorce mo kayo, pero meron kayong mga anak, well, that's part of your lifelong commitment. Hindi naman porke naghiwalay na kayo, babay na rin yung anak mo. Diba? Hindi naman mawawala na lang na parang bula, oy, wala na yung relationship nyo, poop, wala na rin yung baby nyo. Alam mo yun, hindi naman ganun yun. So, that's still part of lifelong commitment kasi you need to keep that relationship okay with your partner para, alam mo yun, hindi masyadong ma-feel ng anak nyo yung effect nung paghihiwalay ng magulang, which is the hardest part to do para dun sa mga pamilya nagde-divorce. Kasi ang pangit ng parang yung naghiwalay kayo tas hindi kayo civil, yung toxicity nyo sa isa't isa, ma-absorb ng mga anak nyo na. Isipin nyo sa ganun kagigis na ganun yung kalalakihan ng mga anak nyo. Yun yung magiging new normal para sa kanila. Okay lang palang maging toxic kasi yung magulang ko. Diba? Unknowingly, ganun yung pumatatak sa isip nila. Pero hindi naman nila iniisip yun na magiging toxic ako kasi ganito yung nakikita ko. Pero unknowingly, yun yung magiging ugali nila eh. Kasi yun yung nakita nila, yun yung normal nga sa kanila, like I said earlier. So, pwede pala tong ganito. Magsisigaw-sigawan nila. Ba't kailangan pa mag-usap? Tas, di na pala kailangan sorry, di na kailangan mag-usap ng maayos eh. After pala ng ilang araw na walang pansinan, magbabati din. So, unhealthy relationship yung bunga ng unhealthy relationship ay ang puno ng unhealthy relationship namumunga rin ng unhealthy relationship. Tama ba yan? Basta something like that. Kung ano yung what you sow, ano yun? You reap what you sow. Yeah. Ang dami mong gusto sabihin na na hindi ako minom ng gamot today, so sorry. Dapat niya uminom ako ng gamot today. Nakalimutan ko na. So anyway. Sabihin nakasabihan pero hindi mo mabuo. Hindi ko mabuo pero nasa isip ko lang tain na yan. Basta nag-gets nyo na yun, yung puno, yung bunga, hindi naman namumunga yung apple tree ng orange Kung sinong puno, siya rin ang bunga. Ayun ba yun? Ayun pala yun. Iba yun. Sa Tagalog. Diba? Ganun yan. Well, So, yun. Tapos, balikin lang natin ulit yung Katniel. Kasi, gusto ko pag-usapan natin yung isa sa pinakamalaking problema nga, which is, I'm pretty sure the number one cause of breakup talaga is yung cheating. Third party. Hindi talaga siya maganda. Talagang kahit sa anggulo mo tingnan, hindi talaga siya maganda. Kahit anong kamalian ng partner mo, anong ginawa niya, hindi talaga siya maganda. Hindi mo pwedeng ma-justify ang angle mo na yan na, well, hindi na kami kasing saya nun dati Well, dapat nag-usap muna kayo bago ka naghanap ng comfort sa iba. Dapat kinausap mo muna or may paghiwalay ka na kung talagang go your separate ways na kung kasi mas mahirap yun bakit ka pinagpalit, alam mo yun, may isip mo pa yun, mas pababa pa yung self-esteem and all that stuff. Bakit pa kailangan gawin yun, alam mo yun, kung hindi na talaga kaya, hindi na pwede, hindi na kaya mag-work, sa pag-usapan nyo na wala talaga Siyempre, tatanungin pa niya, may iba ka na siguro. Hindi, walang iba. Ganun pala dapat. Ganun dapat. Tumanda na ako so alam ko na yun. Ganun dapat. May disclaimer na agad. Nung bata pa ako. Sinabi. Nung bata pa ako noon. Iba yun. Di ako yun. Hindi nakikipag-usap. Sa iba nakikipag-usap. Very wrong yun. Once na naghanap ka na ng comfort sa iba, that's cheating already. Once na nag-open up ka na ng problema ng relationship nyo, na imbes na kayong dalawa mag-partner ay nag-uusap and nag-solve ng problema nyo, that's already cheating. They call it micro-cheating. Micro-cheating. Cheating? But cheating? I don't know. My head. Micro-cheating. Cheating. Tama. Okay, tama. Micro-cheating.
Ba't gano'n? Ba't iba yung tunog sa isip ko? Ba't naririnig ko iba yung tunog ko? But anyway, so micro-cheating, yun yung once na nagsastart ka na magtago, yung tipong, hindi ko na lang sasabihin sa kanya, magagalit siya eh. Then why are you doing it? Kung alam mo may magagalit yung partner mo, why are you doing it in the first place? Yeah, like kung anong makakagalit sa partner mo. Lalo pa kung, alam mo, matagal na kayo sa relationship. Pero pag bago lang kayo, well, nagkakapaan pa kayo. Pero, for me talaga, talagang pag nagtatago ka na, that's very wrong. Hindi naman kailangan yung cheating, hindi kailangan third party or anything. Pero, once na nagtatago ka na sa partner mo, which is dapat, you're one. Dalawa yan. And, kaya nga, nagdikit para one na. Edits. Hi. Sorry. Yun na. They call that. Kasi, what will happen is, papalaki yun eh. Hanggat hindi ka nahuhuli, hanggat hindi na nalalaman yung ginagawa mo, pagpapatuloy, lalala hanggang sa umabot na nga sa iba ka na naghahanap ng comfort. Sa iba ka, pag may problema ka, bawat lahat ng gawin ng partner mo nagiging na para sa'yo. Tapos i-open mo dun sa isa mong kausap na friend mo lang naman. And, yeah, that's cheating already. Kasi, anong gagawin ng isa? Siyempre, gusto ka rin nung kausap ka nga eh. Susulsulan ka ngayon. Naku, pag ganyan. Papakitaan ka ng mga gusto mo makita, yung attention na hinahanap mo, na yung alam mo yun, yung pag-console na hinahanap mo sa partner mo na hindi niya nabibigay dahil hindi mo naman siya kinausap and nagpapa-comfort ka na sa iba and nakukuha mo yung comfort niya sa iba, well, it will end up badly. I'm sorry. Wala na. You're only sorry you got caught. Pero doon sa part kasi nung Katniel, parang wala naman silang problema. Parang wala lang. Gusto lang talaga ng babae ni Don. Hindi natin alam din. Hindi natin alam din kung ano ba talaga ang problema. Doon sa mga chismis lang nga. Yung sinasabi ko. Doon sa mga chika-chika lang. Talagang babaero lang talaga si Daniel. Gwapo eh. Gwapo. Yun yung sabi ng mga tao eh. Yun yung sabi, hindi naman ako nagagwapuhan. Ano na yan. Di naman siya ganun. I mean, alam ko naman, baka babasin tayo ng mga Daniel Pans eh. Pero, okay, gwapo na lang siya. Pero gwapo para sa nila eh. Iba-iba naman, beauty is in the eye of the beholder, di ba? Iba-iba tayo ng preference eh. Tawag dito, ayun nga, parang, siya, anong point niya? Ba't siya nang babae? Kung wala naman silang problema ni Kat. Diba? Tapos, yun na si chismis pa na babae niya. Si Andre Brillante. Tsaka yung isang kamukha ni Sue. Oo, kamukha ni, parang batang version ni Sue Ramirez. Hindi naman ako nagagandahan sa mga babae. Sa mga nagchismis na babae niya. Parang hindi naman ako nagagandahan. So, bakit? Well, siguro kakita mo yung differences nung kung paano sila gumalaw. Like you mentioned, ito para sa mga chismis lang to Hindi naman namin sila kalala personally. Confirm, hindi namin alam kung hindi namin alam yung totoong ugali din nila. Pero kita mo naman yung difference ng si Catherine parang prim and proper ang level. Tapos yung dalawang chika babes niya parang out and about, loud and proud, parang gano'n. Wild child. So syempre parang I don't know bakit, pero hindi yun nakikita ng mga boys eh. I'm saying boys kasi pag pas pinili mo yung ganon kaysa dun sa prim and proper ka na girl, then bata ka pa utoy. Kasi kung nagawa nila sa iba para sa'yo, tingin mo hindi nila magagawa sa iba against you. Parang ganun. So, very wrong ka dun. Pero like you said, it's not our buhay. And andito lang kami para
tadta rin yung mga facts na nakita namin. Well, it's not really facts, it's chismis as well. And to explain our side, para, for future generations na makakapanood nito. Don't be like that, kids. Huwag kayo mag-cheat. Any form of cheating is bad. It is bad. If you know it's gonna hurt your partners, if you know it's gonna make them mad, if you know it's gonna make them sad, then stop doing it. Because why are you doing it in the first place? Naalala ko tuloy yung, speaking of Andre Brillantes na ganun niya, parang wild child niya siya. Uh-huh. Yung statements ni Richie Rivero nung naghiwalay sila, it hits different now. Na parang, putang ina, ito na yung proof nga na totoo yung sinasabi ni Richie. Kasi that time, parang lahat ng tao ayaw kay Richie Rivero dahil sa laundry na hindi naglalaban ng isang buwan. Yung mga ganun, di ba? Pero, Richie. Pero after nito, na machismis na si Andre Brillantes, yung third party sa Katniel, parang, putay na. Oo nga, no? Si Richie nga yung totoo yung sinasabi. So, pa-victim lang talaga si Andre Brillantes. Parang ganun yung lumalabas sa mga kwento. Kasi, ganun talaga yung pag yung babae na nagdrama, lahat talaga behind sa babae. Siyempre, ayaw niya naman ng victim blaming. So, talagang kampi ka sa babae. Bahala ni lalaki. Lalaki naman yan Alam mo yun? So, ganun yung nangyari. The whole world turned their backs on Richie. Kasi nga, meron siyang iba agad. Alam mo yun? Yun pala, all this time, may third party rin pala sa kanila talaga. Showbiz din. Kung ako yun, sasabihin ko yun. Ako pa talaga, may third party Ito, third party mo, ulo mo. Ayan sira yung relationship nila. Tapos yung, naalala ko lang din, yung part pa kung paano nalaman ni Catherine. See? Kung hindi nalaman ni Catherine niya, wala na makakaalam Tuloy-tuloy pa rin yung relationship nila. Tuloy-tuloy, hanggang dulo pa rin yan. May nakapagsabi kay Catherine na mabait niyang kaibigan dahil may madaldal na kaibigan yung isang third party. So, fourth party na yun. Ang apat na siya So, yung isang fourth party na jutay nga daw si Daniela. Ang saklap nun. Tapos, ayun. Dahil isang madaldal. Dapat ginaya nila si Ariana Grande. Sinasabi na, Dax. malaki. Dax daw si Pete Davidson. Mali yung nila, diskarte nila. Hindi sila updated. Hindi nila napanood yung special ni Pete Davidson She's a genius. Anyway. So, ayun. Talagang, cheating is wrong. Don't do that. I've did my fair share before, but I'm not very proud of it. I won't do it again. So, yeah. Don't do that, kids. Don't do that. It scars you emotionally. Hard. Paano yung yung mga relasyon na hindi naman cheating ang dahilan? Oh.